Magandang gabi sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Tayo muli ay sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng live stream ng ating sa ating midweek service. Ang tekstong ating pagbubulay-bulayan ay nakasulat sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 13. Ganito po ang sabi, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Tayo manalangin. Panginoon, inyo pong pagpalain at basbasan ng mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan. Mangusap kayo sa amin, turuan mo kami ng mga mabuti at mga bagong bagay sa aming paglilingkod at sa aming mga buhay araw-araw. Salamat po sa patnubay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, mahayag ka, gamitin mo pong iyong lingkod upang lalo kitang maitaas sa pinakamataas sa kalagayan. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa talatang ito, mga kapatid, ay ating pagbubulay-bulayan, pagtupad sa mga pangako. Marami tayong sometimes madali tayong magbitiw ng salita sa Panginoon, ng mga pangako na minsan sinasabi natin, maglilingkod tayo habang mayroong lakas, at maglilingkod tayo habang nabubuhay. Yung kayang mga bagay na yon ay kaya nating igarantiya sa ganang sarili natin lamang, maaaring mabigo tayo ron. Pero ito magandang bagay na gusto makita ho natin sa talatang ito. Hindi ang lakas na nagmumula sa ating mga sariling natawag ng willpower, sa ating mga sariling intuition o insight ang tutulong upang matupad natin ang mga pangako, kundi ang lakas na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pagka marunong na tayong manalangin, yung sinasabi nating, Panginoon, wala po akong magagawa or wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Ibig sabihin, sa damdamin natin, sa puso natin, nakapagpapahayag tayo na tayo'y walang kakayahan magawa kung wala ang Diyos sa atin. At ito yung hinahanap ng Diyos upang makakilos ang kanyang kapangyarihan na tayo ay kanyang tulungan sa ating mga kahinaan. Ang sinabing ito ni Apostol Pablo ay maaring sabihin ng ganito, mayroon akong lakas at kapangyarihan na sapat upang magawa ko ang nais kong gawin. At ang lahat o ang lakas ng kapangyarihan na ito'y nagmumula kay Jesus. Iyon ang sikreto. Sikreto ni Apostol Pablo ngayon sa kanyang ipinaalam sa lahat na hindi tulad ng sikreto ng mga mystics na sila lamang ang nakakaalam. Ano ba ang tinutukoy ni Apostol Pablo nang sabihin niya na ang lahat ng ito'y magagawa ko? Ang lahat ng ito. Binanggit po niya ito sa Pilipos, itong ating teksto. At sabi niya, ang teksto nito, nung sabihin ni Paul, ang mga bagay na ito, na lahat ay aking magagawa dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, ang kanyang tinutukoy ay yung kanyang mga karanasan sa buhay. Sabi niya, naranasan kong maghikahos, naranasan kong magutom, naranasan ko ang managana. Ano ba sinabi ni Apostol Pablo? Kung tingnan ho natin yun, sabi niya, naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan kong harapin ang anumang katayuan sa buhay. Ang mga busog, ang magutom, ang lahat, sabi niya. Ito'y yung pinagmumula ng kanyang sinasabing lahat ay kanyang magagawa. Mapagtatagumpayan dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sa isang version ay nagsabi po, ay nagbanggit, I have learned the secret. Natutunan ni Apostol Pablo ang sekretong binanggit ng mga mystics. Para kay Pablo, si Jesus ang katugunan sa lahat ng kanyang paghahanap. Si Jesus ang nagpupuno sa kanyang mga kakulangan. It was Jesus who filled his emptiness. Si Jesus ang kasapatan ng lahat ng bagay. At kapag tayo bilang mga mananampalataya ay dumating na tayo sa puntong ito na nasasabi natin na lahat ng bagay sa buhay natin at nararanasan natin
Kung kaya man nating pagtagumpayan, kung kaya man nating lampasan, kung kaya man nating ma-overcome ang lahat dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Hindi tayo yon, kundi yung lakas at kapangyarihan na nagmumula sa kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Yun ang experience ni Paul nung kanyang sabihin ang lahat ng ito. Magutom, kasalatan, lahat, sabi niya. Sa buhay natin, alam ko marami tayong nararanasan ngayon. And di po ba ang sarap sa pakiramdam na alam mong ang sitwasyon ay krisis, maraming mga dumaraing at napapanood natin sa balita ang mga hinaing ng ating mga kababayan, ang mga dumaranas ng matinding gutom, hirap, kawalan, pero tayong nagtitiwala sa Panginoon, nalalampasan natin ito. Kung ano man yan, kung kahit nga, di ba, nararanasan din namin magulam ng sardinas. Sabi nga nung iba, lahat na lang yata ng luto ng sardinas ay natutunan na natin. Yes, kami man, pero walang damdaming parang naawa ka sa sarili mo, walang damdaming parang na hirap ang loob mo. Hindi. Kundi yung damdamin na mayroon kang kapayapaan na okay lang ito. Kasama ito sa sacrifice na maging mananampalataya. Kasama ito sa mga maaring danasin natin. Pero ang kagandahan doon, pansinin natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Yung sinasabi doon sa Efeso na chapter 4 na lahat ng, sabi, mapagtatagumpayan, kaya nating mapagtagumpayan. Kaya nating lampasan ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya, mga magulang at mga kapatid, walang bagay na maaring dumating sa buhay natin na hindi natin kayang lampasan. Sapat ang biyaya ng Diyos. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Lahat tayo may sense of emptiness, may vacuum to be filled. Habang hindi ito napupunan, patuloy tayong naghahanap. Ngunit si Pablo, ito ang hamon sa atin. Natagpuan niya ang tunay na tugon sa kanyang paghahanap. Si Jesus ang pinagmumula ng kanyang lakas. Doon siya humuhugot ng inspirasyon upang magtagumpay sa lahat ng karanasan sa buhay. Without Jesus, hindi natin magagawa. We can do nothing. At yan ay katotohanan, mga kapatid. At sa pamamagitan ni Jesus, walang imposible. Walang sikreto sa pamamagitan ni Jesus, kaya kaya nating matupad ang ating mga pangako. Ang mahalaga, huwag tayong hihiwalay sa source ng power. Walang iba sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nating sabihin, Lord, here I am. Maglilingkod ako habang ako'y nabubuhay. At yung mga salitang yun ay hindi nagmumula doon dahil matagal na tayong Kristiyano. Hindi yon ang batayan, kundi yung power, yung lakas ng kapangyarihan ni Kristo na nasa sa atin. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, marami tayo ring matututunan. Sabi ni Apostol Pablo, I have learned the secret. Natutunan ko ang sekreto ng buhay. At yun, mga kapatid, walang iba. Nagmumula sa lakas at kapangyarihan ng ating Panginoon. Lubos tayong umasa. At anuman itong ating mga hinaharap, huwag tayong mangamba. Sapagkat alam natin, kung ano paman ang mga susunod, pagkatapos nitong mga hinaharap natin na ito, maaring ang mundo ay pahirap ng pahirap, maaring patungo tayo sa patinding kapighatian, pero asahan natin, mga kapatid. At maaari nating masabi araw-araw, I can do all things through Christ for strengthen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
Mga kapatid, tayo dumulog sa Diyos, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, aming Ama, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat tuwina. At lagi po naming nasasabi na kung kami po ay may nagagawa, kung kami po, Panginoon, ay nakalalampas sa mga sitwasyon ng buhay na ito, dahil ito po sa lakas na kaloob niyo po sa amin. Dakilang Diyos, ngayong gabi kami ay patuloy na nagtitiwala, nagpapasalamat ng lubos po sa inyo. At patuloy ko pong idinadalangin, Panginoon, ang kalalagayan ng aming mga kapatiran dito sa Tangos Yemilip Church. Panginoon, kami nagtitiwala na walang sinuman ang mapapahamak, walang sinuman ang magdarahop, walang sinuman, Panginoon, ang pagkukulangin mo, sapagkat kami nabubuhay sa pananampalataya, nabubuhay sa pagtitiwala. O Diyos, tinataas ko po sa iyo na sana ang aming dalangin matapos na po itong virus na ito at kami po ay muling makapagpasimula na sa mga gawaing sabik ang aming mga puso na muling pasimula ng mga gawaing kami nagkakasama-sama. At salamat din sa mga kaparaanang tulad nito na kami ay nasa tahanan lamang, ngunit nakapagpapatuloy sa aming mga pananambahan. Hindi kayang hadlangan ng kaaway ang mga kaparaan ang inihanda mo na bago pa man mangyari ang mga bagay na ito. Kaya dakilang Diyos, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga kaganapan sa buhay, sa pagsustain sa lahat ng mga pangailangan material, pinansyal, at lalo tigit, Ama, sa espiritual na aspeto ng aming mga buhay. Purihin ka, aming Diyos. Dalangin din namin, Panginoon, ang lagayan ng Iglesia ng Yemilip. Pagpalain mo ang aming mga lider mula sa aming minamahal na Obispo Noel Abiog, sa mga generalis, sa mga kaanib ng konsistoryo, sa mga district superintendent, lalo na ang aming DS sa Josue, patuloy mong pagpalain, aming Diyos. Patuloy na ingatan maging ang kanilang pamilya, tambuong sambahayan. Pagpalain mo rin ang mga kamanggagawa sa buong kalaganapan, ang mga local church at ang lahat ng mga kapatiran, ay patuloy po namin silang idinadalangin sa iyo, Panginoon. Patuloy po nilang maranasan ang pagsagana at pagtatagumpay sa pamagitan ng lakas na nagmumula po sa iyo. Pagpalain mo rin, Panginoon, na nawa ang mga tumutuklas ng baksin, Panginoon, ang kagamutan sa karamdamang ito, sa virus na ito, ay masumpungan na sa pamagitan ng karunungan nagmumula po sa iyo. Pagpalain mo rin at ingatan ang lahat, Panginoon, ng mga kinakasangkapan mo upang gawin ang mga tungkulin, ang mga frontliner, Panginoon, ang mga manggagamot, ang mga doktor at mga iba't ibang mga katuwang sa mga pagamutan. Ganun din, O Diyos, ang nagpapanatili ng kapayapaan at ang kaayusan sa aming kapaligiran. Itong mga military, Panginoon, at mga kapulisan. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Idinadalangin po namin sa iyo, Diyos. At patuloy kaming umaasa na maging ang Iglesia, ang Tangos Yemilip Church, ang lupong pamunuan, at ang lahat ng mga pangailangan ng Iglesia ay hindi mo kailanman pinababayaan, O Diyos. Sa iyo kami humuhugot lagi ng kalakasan. Kayo ang aming pinagmumulan, Panginoon, ng lakas upang kami magtagumpay, upang maharap po namin ang mayroong pagtatagumpay ang lahat ng nararanasan namin sa bawat araw. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa banal na Espiritu. Purihin ka, aming dakilang Diyos. Sa iyo po ang lahat ng pagpapasalamat at pagpupuri at nagtitiwala, Panginoon. Dinideclare namin lagi ang kasaganaan at ang banal na proteksyon mo ay lagi naming mararanasan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Mga kapatid, tanggapin ninyo ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kanyang mayamang pag-iingat, patnubay, kaaliwan, pakikipisan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, maghari sa inyong lahat, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.